Mayaman at kinakatakutan sa kanilang lugar si Clark de la Fuente. Nagmamay-ari siya ng 3 mall at 5 kasa. Bukod doon, may mga negosyo pa siya sa iba't ibang bansa. At ngayon, nakatakda siya magtayo ng hospital sa kanilang lugar. Maririnig pa lamang ang pangalan niya, ay takot na kaagad ang nangingibabaw sa mga tao sa kanila. Walang may gustong bumangga sa kanya dahil alam na mga ito kung paano siya magalit. Pero hindi si Selena. Dahil lakas loob itong lumapit sa kanya para ipasok sa kanyang kasa ang anak-anakan nitong si Mandy. Si Mandy, bata pa lamang ay pinapantasya na niya. At ngayon na nasa 16 na taong gulang na ito, ay gusto ng tiyahin nitong patrabahuhin sa kasa niya. Hindi na kailangan ni Mandy na magtrabaho sa kasa ko. Bibilhin ko na lamang siya sa'yo. Seryoso niyang turan kay Selena at baka sa mukha nito ang labis na tuwa. Talaga? Bibilhin mo ang anak-anakan ko? Naninigurado pang tanong nito sa kanya. Yes. How much, Selena? Virgin at batang-bata pa si Mandy. Baka naman pwedeng kahit 5 milyon ang kanyang halaga. Okay, babayaran kita. Pero kailangan mo munang dalhin dito si Mandy bago mo makuha ang pera. Maliwanag, Mr. De La Fuente. Good. Nakangisi niyang sagot sa babae. Nang makaalis si Selena, ay pinikit niya ang kanyang mga mata habang ini-imagine ang maganda mukha ni Mandy. Sa wakas, magiging akin ka na din, Mandy. Wala sa sariling napangiti siya ng kailapad. Samantala, na makauwi ng bahay si Selena ay kaagad niyang hinanap ang ampon ng kanyang asawa. Natagpuan niya si Mandy na naliligo sa ilog. Kaagad niya itong nilapitan at nakapamaywang na kinausap. Umahon ka na dyan, Mandy, dahil may pupuntahan tayo. Saan po, tita? Inosenteng wika nito. Huwag ka na magtanong, basta sundin mo ang gusto ko, maliwanag? Nang makaalis ang tita Selena niya, ay kaagad siyang umahon sa tubig at nagpa siyang umuwi na. Dahil ang ayaw sa lahat ng tita Selena niya ay ang pinaghihintay ito ng matagal. Ampun lamang siya ng paparaul niya dahil matandang binata ito. Habang siya ay napulot lamang nito sa basurahan. Inalagaan at minahal siya nito na parang tunay na anak. Ang akala niya ay hindi ito mag-aasawa. Ngunit na makilala nito si Selena ay nagkagustuhan kaagad ang dalawa. Hanggang sa nagpakasal. Hindi siya gusto ng tita Selena niya, malayo ang loob nito sa kanya na labis niyang kinalungkot. Ganoon pa man ay mahal na mahal niya ito. Second-year high school siya nang mamatay ang kanyang paparaul dahil nahulog ito sa building na ginagawa nito. Isa kasi itong engineer. Simula nang mamatay ang paparaul niya ay mas lalong naging malupit sa kanya ang tita Selena niya. Bilisan mo, magbihis ka na! Sermon kaagad sa kanya ng tita Selena niya nang makapasok siya ng bahay. Nagmamadali siya naligo at pagkatapos ay nagbihis. Sumakay sila ng tricycle at bumaba sila sa kasa ng De La Fuente. Tita, ano pong gagawin natin dito sa Casa De La Fuente? Kinakabahan niyang tanong kay Selena. Simula ngayong araw, dito ka na magtatrabaho at pagsisilbihan mo si Clark De La Fuente dahil siya ang nakabili sa'yo. Anong sinasabi niyo nakabili sa akin? Ibinenta kita sa kanya, kaya umayos ka, Mandy. Huwag mo akong ipapahiya sa kanya. Ayoko, tita. Ayoko dyan. Pakiusap, tita Selena. Huwag niyo tong gawin sa akin. Naiiyak niyang wika kay Selena, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Hinila siya nito papasok ng kasa hanggang sa marating nila ang opisina ni Clark. Nandito na si Mandy, Mr. De La Fuente. Malapad ang ngiti ni Selena na mga sandaling yon. Iwan mo na siya dito, Selena. Kunin mo na lamang kay Mirna ang pera. Salamat, Mr. De La Fuente. Tita Selena, parang awa niyo na po. Huwag niyo akong iwan dito. Tita Selena! Tawag niya dito, ngunit nagmistula itong bingi sa kanyang pagtawag. Maupo ka, Mandy. Utos sa kanya ni Clark. Nakaramdam ng takot si Mandy na mapatingin kay Clark. Hey, relax. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Actually, mabait naman ako. Basta susunod ka sa mga gusto ko. At gusto ko umayos ka. Dahil ang ayaw ko sa lahat ay matigas ang ulo. Ayoko magtrabaho sa lugar na to. Gusto ko nang umuwi sa amin. Naiiyak niyang sabi sa binata. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pagtatrabahuhin dito. Dahil may iba akong plano sa'yo, Mandy. Natatakot na sumiksik sa isang sulok si Mandy. Lalo na nang tumayo ang lalaki at maglakad sa kinaroroonan niya. Na makalapit ito sa kanya, ay basta na lamang siya nitong nilamukos ng halik sa mga labi na kinagulat niya. Mapusok at nag-aalab ang mga halik na pinaramdam nito sa kanya. Nagpupumiglas siya kay Clark. Ngunit malakas ito.
Mas lalo lamang hinigpitan ang pagkakakapit sa kanya ng binata. Inipon niya ang kanyang lakas at ubod ng lakas niya itong sinipa sa harapan na kinaaray nito. Dahilan para mabitawan siya nito. Sinamantala niya ang pagkakataong yun para makalabas ng opisina ni Clark. Lakad takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makalabas siya ng kasa. Ngunit nang lumingon siya ay nakita niya ang mga tauhan nito na hinahabol siya. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na mga putok ng baril na kinahinto niya. Nanginginig sa takot ang buo niyang katawan, ngunit hindi siya pwedeng magpahuli sa mga tauhan ni Clark. Dahil panigurado, ibabalik siya ng mga ito sa kasa. Ngunit sa muling pagtakbo ni Mandy ay isang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Mula roon ay lumabas ang galit na binata. Sa tingin mo talaga hahayaan kitang makatakas? Ipapaalala ko lang sa'yo. Bayad na kita sa mukhang pera mong inainahan, kaya kailangan mo akong sundin. Inutusan nito ang mga tauhan na ipasok siya sa loob ng sasakyan. Wala siya nagawa kundi magpumiglas na lamang at umiyak ng umiyak. Sa tabi ng binata siya pinaupo ng tauhan nito. Bagamat natatakot siya kay Clark, ay pilit niya nilabanan ng takot na nadarama sa binata. Parang awa mo na po, Mr. De La Fuente. Pakawalan niyo na po ako. Bata pa po ako. Ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng tahimik at mag-aral. Marami pa po akong pangarap eh. Kung gusto niyo po magpapaalila ako sa inyo, kahit katulong niyo, wag lamang po sa kasa. Pagmamakaawa niya kay Clark, ngunit ginisihan lamang siya nito. Sa gulat niya ay hinaplos nito ang kanyang muka. Sino ba kasi ang may sabi sa'yo, Mandy, na magtatrabaho ka sa kasa? Iba ang plano ko sa'yo. Gusto ko bigyan mo ko ng maraming mga anak. Kapag nagawa mo na yon, saka lamang kita palalayain. Nagulat siya sa tinura ni Clark. Hindi siya makapaniwala sa narinig sa binata. 16 na taong gulang lamang siya, samantalang ito sa tingin niya ay nasa 30s na. Parang tatay na lamang niya ito, ngunit hindi may pagkakailang gwapo at hindi mukhang 30s ang binata. Bakit ako? Maraming mga babae dito sa mundo. Bakit akong gusto niyo magbigay ng anak sa inyo? Dahil iba ka sa lahat, Mandy. Ngunit hindi ka pa sinisilang sa mundo, gusto na kita. Nahintakutan siya sa sinabing yun ni Clark. Tingin niya dito ay may sayad na sa utak. Ayoko. Hindi ako baboy na pwede niyong anakan ng marami. Kung gusto niyo magkaroon ng anak, sa iba na lang, huwag sa akin. Matapang niyang pagtanggi kay Clark, ngunit sa gulat niya ay bigla na lamang nitong inangkin ang kanyang mga labi. Matagal ang halik na yon bago nito binitawan ang mga labi niya. Sa ayaw at gusto mo, susundin mo ang gusto ko, Mandy, dahil bayad ka na. Huwag ka mag-alala. Masisiyahan ka naman sa bawat pag-angkin ko sa'yo. Wika nito saka ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Matagal na naging biyahe nila hanggang sa huminto ang kotse nito sa isang isla. Bigla ang pag-ahon ng kaba sa kanyang dibdib. Nasaan tayo? Anong lugar to? Lakas loob niyang tanong kay Clark. Nandito tayo sa isla na pag-aari ko. Simula ngayon, dito ka na maninirahan kasama ako na magiging mga anak natin. Nakaramdam ng takot si Mandy para sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya sa poder ni Clark. Kahit nag-aalinlangan ay sumunod siya sa paglalakad kay Clark. Dahil wala naman siya magagawa, bayad na siya. Kung tatakas man siya ay baka ikapahamak pa niya. Magandang bahay at puno ng mga kagamitan. Bukod doon ay malaki din ito. Sinalubong sila ng dalawang matanda na sa tingin niya ay mag-asawa. Nagulat pa nga ang dalawang matanda na makita sila, ngunit na makabawi ay masayang ngumiti ang mga ito sa kanila. Clark, bakit hindi kayo nagpasabi na darating kayo? Para nakapaghanda kami ng pagkain ninyo. Kagad na saad ng matandang babae kay Clark. Okay lang po, Manang Loleng. Biglaan din naman kasi ang desisyon kong pumunta dito. Siya nga pala si Mandy, magiging asawa ko. Pagpapakilala nito sa kanya sa dalawang matanda. Ang bata pa niya para sa'yo, Clark. Saad naman ng matandang lalaki na kinatawa ni Clark. Mang Andoy, okay lang po yon. Ang mahalagay nagmamahalan ng dalawang tao. Right, Mandy? Baling nito sa kanya. Tinignan niya ito ng masama. Kung nakakamatay lang ang tingin niyang yon, ay baka kanina pa ito bumulagta sa simento. Siya nga pala, Mang Andoy, Manang Loleng, dito muna kami mag-i-stay ni Mandy. Hindi ko alam kung hanggang kayo lang kami dito. Imporma ni Clark sa mag-asawa. Baka sa mga mukha nito ang kasiyahan sa sinabi ng binata. Sige iho, para makapunta ako ng bayan at makapamili ng mga kailangan niyo dito. Sa ngayon, magpahinga muna kayo habang nagluluto ako ng pagkain niyo. Tumango ang binata bilang tugon kay Manang Loleng. Niyaya siya nitong umakyat at humantong sila sa isang kwarto. Malaki yon at kasya kahit ang 4 na tao.
Nag-aalangan siya kung papasok ba o hindi, ngunit sa gulat niya ay basta na lamang siyang hinila ng binata. Ito ang magiging kwarto natin. Feel at home, dahil simula ngayon bahay mo na to. Ayoko dito, ibalik mo na ako sa amin. Sagot niya sa binata. Huwag na matigas ang ulo, Mandy. Kung gusto mong magkasundo tayong dalawa, susunod ka sa gusto ko. Pag sinabi kong dito tayo titira, iyon ang masusunod, maliwanag? Hindi siya kumibo, bagkus na natili lamang siyang tahimik sa isang sulok. Nakahinga lamang siya ng maluwag na lumabas ng kwarto si Clark. Nagmamadali niya nilak ang pinto. Mula sa suot na pantalon ay kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone at tinawagan ng tita Selena niya. Hello tita, parang ahuan niyo na po, kunin niyo na ako dito. Natatakot po ako sa kanya. Umiiyak niyang pagmamakaawa sa kanyang ina-inahan. Ngunit tumawa lamang ito ng malakas sa kabilang linya. Hindi pwede, dahil bayad ka na, Mandy. Siya na ang bago mong amo ngayon, kaya kumilos ka, huwag mo kang ipapahiya. Tita, ayoko na dito, natatakot ako sa kanya. Pangako lahat ng gusto niyo gagawin ko, kunin niyo lamang ako dito. Pagsusumamo niya sa kanyang tita Selena. Ngunit bigla na lamang siya nitong binabaan ng telepono. Nanlulumo siya na pasandal sa headboard ng kama habang umiiyak. Malakas na katok ang nagpahinto sa kanyang pag-iyak. Buksan mo to, Mandy. Sigaw ni Clark sa labas ng pinto. Sa takot niya na baka mabuksan ni Clark ang pintuan ay mabilis siya nagtago sa ilalim ng kama habang walang tigil sa kakaiyak. Hindi matanggap ni Mandy na binenta siya ng kinikilalang ina sa isang masamang tao. Alam niyang mainit ang dugo nito sa kanya pero sana naman ay hindi umabot sa ganito. Na kailangan pa talaga siya nitong ibenta para lamang mawala siya sa landas nito. Minahal niya at tinuring na totoong ina ang tita Selena niya. Tapos ibebenta lang pala siya nito at yun ang hindi niya matanggap. Nasa ganun siyang isipin nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan. Mas lalo siya sumiksik sa dulo ng ilalim ng kama. Alam ko nandiyan ka, Mandy. Lumabas ka na bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Turan nito, halatang galit, base sa tono ng boses nito. Please, Mandy, wag na matigas ang ulo. Lumabas ka na dyan kung ayaw mo magwala ako dito. May halong pagbabanta sa boses nito. Bagamat natatakot siya, ay pinili na lamang niya ang lumabas sa ilalim ng kama. Maupo ka. Utos nito sa kanya. Wala siya nagawa kundi ang sundin ng binata. Naupo siya sa tabi nito. Napansin niya nakatingin ito sa mga mata niya. Naisip niya na halata siguro nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Oh, bakit ka umiiyak? Malumaning nitong wika sa kanya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Ewan kung tama ang nakikita niyang yon sa binata. Hindi niya sinagot ang tanong ni Clark, tanging iling lamang ang ginawa niya. Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Nagtangka siya makawala sa pagkakayakap nito, ngunit sadyang malakas ito at wala siya laban dito. Matagal siya nitong niyakap na kinailang niya, ngunit wala naman siya magawa kundi ang magpatianod sa binata. Ilang sandali pa ay bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya, ngunit kinintalan naman siya nito ng maliit na halik sa kanyang batok. Huwag po, Mr. Clark. Wika niya rito. Sa halip na pakinggan siya ng binata ay mas lalo nitong pinag-igihan ang paghalik sa kanya hanggang sa marating nito ang mga labi niya. Nung una ay dampi lamang ang ginawa nitong paghalik sa labi niya. Ngunit kalaunan ay nilamukos na nito ng halik ang kawawa niyang mga labi. Nagpumigla siya rito, puno ng pagtutol sa ginagawa nito sa kanya ngunit nagmistula itong bingi sa pakiusap niya. Tahimik na lamang siyang umiiyak habang nakapikit dahil alam niyang wala nang makakapigil pa kay Clark para angkinin siya. Naramdaman niyang huminto ito sa ginagawa. Hindi niya alam kung bakit mukhang galit ito at ang lutong ng pagmumura nito. Sorry kung hindi ako nakapagpigil. Promise, hindi na maulit. Yun lamang at mabilis siya nitong iniwan. Samantala, sa banyo nagtuloy si Clark. Binuksan niya kaagad ang shower at tumapat doon. Nagpapasalamat siya, nagawa niyang pigilan ng sarili na angkinin si Mandy. Kahit ang totoo ay gustong-gusto na talaga niya itong maangkin. Ngunit pinangako niya sa kanyang sarili na aangkinin lamang niya ang dalaga kapag nasa tamang edad na ito. Paglabas niya ng banyo ay nakahiga pa rin si Mandy. Walang nagbago sa posisyon nito nang iwan niya ito kanina. Pumangon ka na dyan at maligo ka na para pagkatapos mo kakain na tayo sa baba. Utos niya kay Mandy. Ayokong kumain, gusto ko na mamatay. Patayin mo na lang ako. Total pag-aari mo naman ako, di ba? Ayoko ng ganitong buhay na walang kalayaan. Bata pa ako, marami pa akong pangarap sa buhay. At hindi ko yun magagawa kung nandito ako sa islang to. Ito ang tatandaan mo, Mandy.
Hindi ka pwedeng mamatay hanggat buhay pa ako. Kung gusto mo ng kalayaan, sige, pagbibigyan kita. Bukas na bukas din, ibabalik na tayo sa atin. Kung anong makakapagpasaya sa'yo, ibibigay ko. Maging masaya ka lang sa piling ko. Pagkasabi niya ng mga katagang yon ay lumabas na siya ng kwarto. Samantala, paglabas ni Clark ay kaagad na tumayo si Mandy at pumasok ng banyo para maligo. Nilak niyang mabuti ang pintuan para makasiguro na hindi siya doon mapapasok ng binata. Mabilis ang ginawa niyang pagligo, ngunit nang matapos siya ay doon lamang niya naalala na wala pala siyang isusuot na damit. Binalot na lamang niya ng maayos ang katawan ng towel saka lumabas ng banyo. Nalaki pa ang mga mata niya nang makita ang maraming paper bag sa ibabaw ng kama. Nang tignan niya ito ay halos mga damit at underwear, lahat ay mga bago. Napangiwi pa siya nang buklatin ang mga underwear dahil kasyang-kasya yun sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay pinag-aralang mabuti ni Clark ang kanyang katawan. Kinuha niya ang kulay pink na dress at bumalik ng banyo para magbihis. Tama nga siya, sukat na sukat sa katawan niya ang mga ito. Sinuklay niyang mabuti ang mahabang buhok bago lumabas ng banyo. Kamuntikan pa siyang mapatili na makitang nakaupo sa kama si Clark. Tapos ka na ba? Tanong nito sa kanya, tanging tangulang ang naisagot niya rito. Lumapit sa kanya ang binata, dahilan para mapaatras siya at makorner sa pintuan ng banyo. Huwag ka lalapit sa akin, pakiusap. Naiiyak niyang pakiusap kay Clark. Narinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. Huwag kang mag-alala, Mandy. Hindi na mauulit ang nangyari kanina. Promise ko yan sa'yo. Please, huwag ka na matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Wala akong gagawing masama sa'yo na ikagagalit mo. Please, Mandy, magtiwala ka sa akin. Kaibigan ako. At mapagkakatiwalaan mo ako sa lahat ng oras. Nandito ako para sa'yo, para pasayahin ka. At baguhin ang buhay mong malaimpyerno sa poder ni Selena. Kakampi mo ako. Hindi ako kaaway. Patutunayan ko yan sa'yo. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Madamdamin niyang wika sa dalaga. Gustuhin man kitang pagkatiwalaan. Pero hindi pwede dahil kilala kitang masamang tao. Kung gusto mo talaga maniwala ako sa'yo, ibalik mo na ako sa bahay namin. Gusto ko nang umuwi. Yun ang hindi ko gagawin, Mandy. Dahil sasaktan at papahirapan ka lamang ni Selena. Humiling ka na lang ng iba, wag lang yan. Sigurado ka? Ibibigay mo ang lahat ng hihilingin ko sa'yo? Nakatingin siya ngayon sa mukha ng binata. Yes, Mandy. Tell me, anong gusto mo? Gusto ko nang bumalik sa atin. Gusto kong mag-aral at makapagtapos. Gusto ko ng kalayaan habang kasama kita. May bibigay mo ba yun sa akin? Alam naman niyang malabong pumayag ang binata sa mga hiniling niya dahil bayad na siya nito. Ngunit sinubukan pa rin niya. Sige, bukas na bukas din ibabalik na tayo at mag-aaral ka. Lahat ng sinabi mo ay masusunod, Mandy. Diretsahan nitong sagot sa kanya. Hindi niya inaasahan na papayag ito sa mga hiling niya. Bigla siya napatingin sa binata, mababa ka sa mukha nito na nagsasabi ito ng totoo. Na walang halong kasinungalingan, na walang halong kaplastikan. Dahil sa sinabi ni Clark ay nakahinga siya ng maluwag. Tahimik lamang silang dalawa habang kumakain. Tanging tunog lamang ng mga kubyertos ang maririnig sa kanila. Napansin niya maganang kumain ng binata. Wala itong kaarte-arte na nagkakamay kahit na nandoon siya. Nagbalat ito ng hipon at nilagay sa kanyang plato. Sunod naman itong ginawa ay ang pagtatanggal ng tinik sa isda. Pagkatapos ay nilagay ulit sa plato niya. Kumain ka ng marami, ang payat-payat mo. Uwi ka nito. Nang matapos silang kumain ay naglakad siya papuntang balkonahe. Sumagap siya ng sariwang hangin. Ang akala niya ay susundan siya ni Clark, ngunit hindi naman ito ginawa. Kinagabihan, ang akala niya ay magtatabi sila sa iisang kama. Ngunit hindi yun nangyari dahil sa kabilang kwarto natulog si Clark na labis niyang pinagpasalamat. Mahimbing siya nakatulog ng gabing yun, kahit papano ay nabawasan ng takot sa kanyang nararamdaman kay Clark. Samantala, sa kabilang kwarto naman ay hirap dalawin ng antok ang binata sa kakaisip sa dalaga. Hindi ito mawala-wala sa kanyang isipan, lalo na ang namagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya makalimutan ang masarap at malambot nitong mga labi. Pakiramdam tuloy niya ay nabubuhay na naman ang init ng kanyang katawan kapag sumasagi sa kanyang isipan ang magandang imahe ng dalaga. Shit, hindi pwede. Kailangan kitang makalimutan ngayong gabi, Mandy. Kundi mababaliw ako sa kakaisip sa'yo. Singhal niya sa kanyang sarili. Bumangon siya at nagtungo ng kusina. Naghanap sa ref ng alak at sakto naman may nakita siyang 2 bote ng beer. Binuksan niya yon at agad tinungga.
Kahit anong gawin niya ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan ang maganda mukha ni Mandy. Nang maubos ang 2 bote ng beer ay umakyat na siya para sana matulog na. Ngunit napadaan siya sa kwarto ni Mandy. Nang pihitin niya ang doorknob ay hindi yun nakalak. Maingat niya itong binuksan. Ayaw niya makalikha ng ingay na magiging dahilan para magising ang mahimbing na dalaga. Naupo siya sa tabi ng dalaga. Pinagmasdan niyang mabuti ang maamo nitong muka na matagal na niyang kinababaliwan. 7 taong gulang pa lamang si Mandy noon nang una niya itong makita. Kasama nito ang kinikilalang ama-amahan. Ewan ba niya, ngunit na mapagmasdan niya ang batang mukha nito ay nakaramdam siya ng kakaiba. Hanggang sa palihim siyang tumatambay malapit sa bahay ni Mandy para makita lamang ito. Pinangako niya sa kanyang sarili na walang iba lalaking makikinabang kay Mandy dahil sa kanya lamang ito. Siya lang ang nag-iisang lalaking pwedeng humawak dito. Pag-aari niya ito at hihintayin niya ang tamang panahon para makuha ang dalaga. Kaya na magpunta sa kanya si Selena ay galit na galit siya noon. Kung hindi lang ito babae ay baka binugbog na niya dahil sa masamang balak nito kay Mandy. Hindi siya papayag na mapahamak ang dalaga. Poprotektahan niya ito hanggat nabubuhay siya. Walang sino makakapanakit rito dahil bago nila yun magawa ay dadaan muna ang mga ito sa kanyang mga kamay. Malalim siya na pabuntong hininga. Hindi niya napigilan na haplusin ang maganda at makinis nitong muka. Waring may naguutos sa kanya na halikan ng dalaga. Dala ng epekto ng alak na ininom niya, wala sa sarili na hinalikan niya ang dalaga. Mabuti na lamang at hindi ito nagising. Mas lalong tumindi ang init ng kanyang nadarama nang makita ang mapuputi nitong legs. Ngunit bago pa siya tuluyang mademonyo ay nagmamadali siya lumabas ng kwarto ni Mandy. Nagtuloy siya ng banyo at doon itinapat ang katawan sa shower. Hindi siya lumabas ng banyo hanggat hindi nawawala ang pag-iinit ng kanyang katawan. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-agahan ay kaagad silang umalis. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Sa halip na sa kasa sila dumiretso ay sa mismong bahay niya. Sinamahan niya si Mandy sa magiging kwarto nito. Ito ang magiging kwarto mo habang hindi ka pagganap na dalaga. Wika niya kay Mandy. Salamat. Tipid nitong tugon. Mamaya tatawag ako sa private school para ma-enroll kita bukas para makapasok ka na kaagad. Nang sa gano'n may pagkakaabalahan ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, Mandy. Papayagan kita mag-aral. Ngunit hindi ka pwede lumapit sa mga lalaki. Lalo na ang magpaligaw dahil akin ka lang. Hatid sundo kita para sigurado. Sana kung ano mang sinabi ko sa'yo, sundin mo para hindi tayo mag-away, maliwanag ba? Dahil kilala siya sa buong bayan, kaya mabilis lamang niya naipasok sa pinakasikat na eskwelahan sa kanilang bayan, si Mandy. Tulad ng sinabi niya ay siya ang naghatid sundo sa dalaga. Wala naman naging problema sa nakalipas na 2 linggo. Ngunit isang hapon nang sunduin niya si Mandy ay nakita niya itong may kasamang lalaki. Mukhang kaklase nito, nagpupuyo siya sa galit ngunit nagawa niyang pigilan ng sarili. Pagkasakay ni Mandy ay kaagad niya itong hinarap. Hindi ba sinabi ko sa'yo bawal ka makipagkaibigan? At makipag-usap sa mga lalaki? Bakit mo ako sinuway, Mandy? Galit niyang tanong sa dalaga. Bakit kita susundin? Sino ka ba? Saka wala kami masamang ginagawa, nag-uusap lang kami. Pabalang nasagot sa kanya ng dalaga. Malakas niyang nahampas ang manibela. Hindi niya nagustuhan ang pagsagot-sagot sa kanya ni Mandy. Ano ba? Gusto mo ba mabangga tayo? Narinig niyang wika ng dalaga. Sa susunod, huwag mo akong sagot-sagutin. Dahil yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Ngayon, kung gusto mo pa mag-aral, umayos ka. Sundin mo ang pag-usapan natin. Dahil kung hindi, hindi ka na makakalabas ng bahay. Dahil wala tayong ibang gagawin, kundi ang maglaro sa ibabaw ng kama. Banta niya sa dalaga. Hindi siya makakapayag na maunahan pa siya ng ibang lalaki. Dahil sa kanya lamang si Mandy. Hindi na sumagot ang dalaga hanggang sa makarating sila ng bahay. Patabog siyang iniwan nito at pumasok agad sa kabahayan. Naiiwan na iinis pa rin siya sa dalaga. Pagkababa niya ng kotse ay tinawagan niya ang isa sa mga tauhan niya. Nakita mo kanina yung lalaking kausap ni Mandy? Yes, boss. Anong gusto niyong gawin namin sa kanya? Gusto kong turuan mo na leksyon ng lalaking yon. Pagkatapos, bantaan mo na rin ang buhay niya. Nasa oras na lumapit pa ulit siya kay Mandy, ay kamatayan ang naghihintay sa kanya. Utos nito sa tauhan. Masusunod, boss. Sagot nito sa kanya. Kinabukasan, nagulat pa si Mandy na makita ang kaklaseng si Ralph na bugbog sarado ang muka at paika-ika kung lumakad. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Nag-aalala niyang tanong sa kaibigan. Ayos lang ako, Mandy. Sige, maiwan na kita.
Nagmamadali siyang iniwan ng kaklase. Ang pinagtataka lang niya habang kausap siya nito ay panay ang paglingalinga nito sa paligid. Waring may tinitignan ito o kinakatakutan na hindi niya maintindihan. Pagsapit ng tanghali ay hindi na niya nakita si Ralph, bagay na pinagtaka niya. Huy, Mandy, sinong hinahanap mo dyan? Tanong sa kanya ng kaklaseng si Mina. Si Ralph, nakita mo ba? Hindi mo alam? Lilipat na siya ng school. Ha? Lilipat? Bakit? Naguguluhan niyang wika sa kaibigan. Ang sabi kasi ng kaibigan ni Ralph, kagabi daw ay binugbog si Ralph ng isang grupo at pinagbantaan ang buhay niya. Kaya ayun, sa takot ng mga magulang ni Ralph na maulit-ulit ang nangyari sa kanya, napilitang lisanin ang lugar natin. Kwento nito sa kanya. Natahimik siya bigla sa nalaman mula kay Mina. Kaagad sumagi sa kanyang isipan si Clark. Nang araw na yon ay nagkating classes siya para puntahan sa casa si Clark. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ito sa nangyayari kay Ralph. Natagpuan niya ang binata sa opisina. Nagalit pa ito sa biglaan niyang pagpunta roon. Oh, bakit nandito ka? Wala ka na bang klase? Meron. Nandito ako tungkol kay Ralph. Alam ko may kinalaman ka sa nangyari sa kanya. Napakasama mong tao. Pati si Ralph na walang kalaban-laban sa'yo, pinakialaman mo pa. Bulyaw niya sa binata. Anong wala ha? Inaagaw ka niya sa akin. At ang sino mang magtatangka na agawin ka sa akin ay matutulad kay Ralph. Demonyo ka! Sigaw niya sa binata. Oo, Mandy, demonyo ako. Kaya matakot ka sa akin. Kaya kung ayaw mong may mapahamak ulit, sundin mo ang mga gusto ko. Napakasama mong tao. Buhay ka pa, sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. I don't care. Basta isa lang ang alam ko, Mandy. Aalisin ko sa landas ko ang mga lalaking magtatangkang agawin ka sa akin. Baliw! Oo, baliw na ako sa'yo. Alam mo ba yon? Nawindang si Mandy sa narinig mula kay Clark. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa binata. Ang laki ng agwat nito sa kanya. Kung tutuusin, parang tatay niya na ito. Pasensya na, Mr. Clark. Ngunit wala akong gusto sa inyo. At isa pa, parang tatay ko na kayo. Maraming babae, sila na lang at wag na ako. Diretsahan niyang wika sa binata dahil ayaw niyang umasa ito sa wala. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng boyfriend na parang tatay na niya. Oo, gwapo ang binata at wala sa edad nitong 30 plus na ito. Pero hindi pa rin maitatago na matanda na ito sa kanya. Ayoko sa kanila, Mandy. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Huwag mong iisipin ang sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa at nagkakaintindihan tayo. Magiging masaya ka sa piling ko. Lahat ibibigay ko sa'yo, pati buhay ko. Pumayag ka lang na maging akin. Pagsusumamo nito sa kanya, nagulat pa siya nang unti-unti itong lumapit sa kinatatayuan niya at hawakan ng isa niyang kamay. Dinala yun ni Clark sa tapat ng dibdib nito. Pakinggan mo, Mandy, kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko sa tuwing malapit ka sa akin. Alam mo ba na sa tuwing malapit ka sa akin, gustong-gusto kitang yakapin at halikan. Ngunit hindi ko magawa dahil ginagalang kita. At isa pa, nangako na ako sa iyo na hindi na mauulit ang nangyari sa isla. Pero ang hirap pigilan, Mandy. Para na akong mababaliw sa kakaisip sa'yo. Kaya hindi mo ako masisisi kung ipagdamot kita sa mga lalaki. Dahil para ka lang sa akin. Nanatili lamang siya nakatingin sa mukha ni Clark habang pinapakinggan ang mga katagang binibitawan nito sa kanya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa sa binata. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Ang tanging malinaw lamang sa kanya ay nababaliw na ang binata sa kanya. Bakit, Mandy? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba sa akin dahil matanda ako sa'yo? Hindi ko alam, Mr. Clark, kung anong tamang isagot sa'yo. Basta ang alam ko lang ay naguguluhan ako. Pakiusap, hayaan niyo muna ako. Gusto kong mapag-isa. Patakbo siya lumabas ng opisina nito. Kinabukasan, dahil araw ng Sabado at walang pasok, kaya sinadya niyang tanghali na magising. Naligo muna siya bago bumaba at nagtungo ng dining area para mag-breakfast. Hindi niya napigilan ng sarili na magtanong kay Manang Diday kung nasaan si Clark. Alam niya kasing hindi ito umuwi nang nagdaang gabi. Si Mr. Clark po, Manang Diday, nakauwi na ba? Oo, Ineng, kanina madaling araw, pero nakaalis na. Sagot sa kanya ng matandang babae. Ganun po ba? Bakit po parang ang aga po ata niyang pumunta sa kasa? Muli niyang tanong sa matandang babae. Hindi naman pupunta ng kasa si Clark, pupunta siya ng Singapore para tignan ang pinapatayo niyang business doon. Talaga po, umalis siya? Kailan po siya babalik? Abot tenga ang kanyang ngiti dahil sa wakas wala ang binata.
Wala mangingialam sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Naku ineng, baka matagalan yun doon. Mas lalong lumapad ang ngiti niya dahil matagal palang mawawala ang binata. Naging masaya ang buhay niya habang wala si Clark. Pakiramdam niya ay naging malaya siya. Malaya siyang gawin ang kahit anong gusto niya. Higit sa lahat, wala nagbabawal sa kanya kung sino ang dapat niyang kausapin at hindi dapat. Marami ang nanliligaw sa kanya ngunit wala naman siya magustuhan. Isa lang ang gusto niya, ang makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho. Gusto niya mag-ipon dahil gusto niyang hanapin ang tunay niyang mga magulang. Oo, galit siya sa mga ito. Pero kahit ganon ay gusto pa rin niya makilala ang mga magulang. Matuling lumipas ang mga araw. 4 na buwan nang nasa Singapore si Clark. Narinig niya minsan nakausap ito ni Manang Diday at ng mga tauhan nito na nakabantay sa kanya. Siguro, tinatanong nito kung ano ang nangyayari sa bahay nito habang wala ito. Ang pinagtataka lang niya, bakit hindi siya nito tinatawagan para kumustahin? Alam naman niyang alam lahat ng binata ang kanyang pinanggagawa habang wala ito, ngunit wala siya natatanggap na tawag galing dito. Isang gabi, nagising siya na kumakalam ang kanyang sikmura, kaya napilitan siya lumabas ng kwarto. Napatingin siya sa saradong kwarto ni Clark. Alam niyang mali ngunit waring may naguutos sa kanya na lumapit dito at buksan ito. Hindi nakalak ang pintuan kaya naman malaya siya nakapasok. Hinanap niya ang switch ng ilaw, nang makapayon ay kagad na nagliwanag ang buong kwarto ni Clark. Tumambad sa kanya ang malaki nitong kwarto, ang malawak na kama. Napatingin siya sa mga picture frame na nakasabit sa dingding. Lahat yon ay puro si Clark. Ngunit may isang malaking frame ang umagaw sa kanyang pansin dahil walang iba kundi siya. Nagtataka pa siya kung saan nakuha ni Clark ang larawan na yon. Kung ganon, matagal niya na akong kilala? Hindi kaya matagal ko na siyang stalker? Naisang tinig na lamang niya habang nakatingin sa larawan. Mabilis na lumipas ang 2 buwan, ang akala niya ay uuwi na ang binata, ngunit hindi pa pala. Dahil hindi pa daw ito tapos sa inaasikaso sa Singapore ayon kay Manang Diday. Ewan ba niya, ngunit nakaramdam siya ng lungkot sa nalaman na hindi pa makakabalik ang binata. Parang gusto niya itong makita na hindi niya maipaliwanag. Samantala sa Singapore, kahit gustong-gusto nang bumalik ng Pilipinas ni Clark ay hindi pwede dahil hindi pa tapos ang inaasikaso niya. Miss na niya si Mandy, gusto niya na itong makita. Walang minuto na hindi siya nangungulila sa dalaga. Alam niya kung ano ang ginagawa nito, maging ang pakikipag-usap at pakikipagkaibigan nito sa mga lalaki, bagay na hindi na gusto. Ngunit wala naman siya magawa para pigilan si Mandy dahil baka tuluyang lumayo ang loob nito sa kanya. Kahit ayaw niya, ay pinili na lamang niyang manahimik at pabayaan sa gusto ang dalaga. Matapos ang 3 buwang pang nilagi niya sa Singapore, sa wakas makakabalik na din siya ng Pilipinas. Makikita na niya ang dalaga. Binili niya kay Manang Diday na wag ipaalam kay Mandy na pauwi na siya. Gusto kasi niyang supresahin ang dalaga. Gusto niya siya mismo ang susundo dito. Pagkatapos ay yayain itong kumain sa labas. So sobrang excited ay 3:00 pa lamang ay nasa labas na siya ng school ni Mandy. Pagkagaling niya ng airport ay doon na siya dumiretso. 1 oras mahigit ang kanyang hinintay bago maglabasan sina Mandy. Panay pa ang tingin niya dahil baka hindi siya makita ng dalaga. Napangiti pa siya na makita ito. Ngunit ang ngiting yon ay napalis na makita ang dalaga na may kausap na lalaki at ang saya-saya nito habang may hawak na bulaklak. Sa halip na bumaba ng sasakyan at lapitan ng dalaga ay malalakas na busina ang kanyang ginawa. Sapat na yon para marinig ng dalaga. Wala pang 2 minuto ay nakita niyang aligagan naglalakad patungo sa kinaroroonan niya ang dalaga. Pagkasakay nito ay kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan. Wala silang kibuan habang nasa biyahe. Sa halip na yayain niya itong kumain sa labas ay umuwi na lamang sila ng bahay. Nauna nang bumaba sa kanya ang dalaga habang siya ay nagpark pa at kinuha ang mga pasalubong niya kay Mandy, maging sa mga kasama niya sa bahay. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang nasaksihan kanina. Kung hindi siya nakapagpigil ng kanyang galit ay baka sinugod niya ang lalaki at baka patay na ito sa mga oras na yon. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili dahil ayaw na niyang magmukhang masamang tao sa paningin ng dalaga. Ngunit labis ang sakit na dinulot nito sa kanya. Pabagsak niya nila pagsasahig ang mga pasalubong niya para kay Mandy. Inutusan niya ang isang katulong na magdala ng alak sa kwarto niya. Gusto niya maglasing. Nang sa ganon, maibsan ang nararamdamang sakit dulot ng ginawa sa kanya ng dalaga. Sa sobrang kalasingan ay hirap na siya makatayo, ngunit pinilit niyang tumayo at lumabas ng kwarto.
Sa kwarto ni Mandy siya dinala ng kanyang mga paa. Nagulat pa ito sa pagpasok niya roon. Anong ginagawa mo dito? Lasing ka ah. Kaagad nitong wika sa kanya. Oo, lasing ako. Pero alam ko kung anong ginagawa ko. Nandito ako para kausapin ka. Namiss kita, Mandy. Walang minuto, oras at araw na hindi kita naiisip. Halusilahin ko ang mga oras para lang makauwi dito at makita ka. Tapos makikita kita kanina may kasamang lalaki at tuwan-tuwa ka naman. Sino siya? Maliligaw mo? O boyfriend mo na? Sarkastiko niyang wika. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo dahil hindi kita kaano-ano. Kung hindi lang dahil kay Tita Selena, matagal na akong umalis dito sa bahay mo dahil ayoko na dito. Gusto mong umalis at iwan ako? Oo, dahil hindi na ako masaya dito. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Kung ganon, sige, umalis ka. Iwan mo na ako dito. Hindi na kita kailangan, Mandy. Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko na sa'yo. Bulyaw niya sa dalaga. Matapang siyang lalaki, pero eto siya ngayon umiiyak dahil nasasaktan ng sobra-sobra. Ang gusto lang naman niya ay makasama ang babaeng minamahal, ngunit bakit ayaw nito sa kanya? Gusto ko bukas pagising ko, wala ka na dito sa pamamahay ko. Yun ang huling katagang sinabi niya kay Mandy bago lumabas ng kwarto. Masakit para sa kanya ang desisyong yon, ngunit ayaw na niyang itali pa sa kanya si Mandy dahil pareho lamang silang masasaktan sa sitwasyon. Samantala, hindi nakapagsalita si Mandy sa bilis ng pangyayari. Hindi niya inaasahan na paaalisin siya ng ganong kabilis ng binata. Dahil sa nangyari ay hindi siya nakatulog ng gabing yon. Maaga pa lamang ay nakabihis na siya at handa nang pumasok. Pagbaba niya ay dumiretso siya ng dining area para kumain ng agahan. Habang abala siya sa pagkain ay nagulat na lamang siya nang magsalita ang binata na kinatigil niya. Bakit nandito ka pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo kagabi na ayaw na kita makita pagkagising ko? Galit na sabi nito sa kanya. Ang akala niya kaya lamang yun nasabi ni Clark dahil lasing ito. Pinapaalis mo na ako dito sa bahay mo? Tama ang narinig mo. Pinapaalis na kita dito sa pamamahay ko. Wala kang dadalhin na kahit ano na pag-aari ko. Kung ano ang suot at dala mo dito nang dumating ka, yun lamang ang pwede mong dalhin sa pag-alis mo. Nang iwan siya sa dining area ni Clark, ay kagad siyang nilapitan ni Manning Diday. Ano ba nangyari, Iha? Nag-away ba kayong dalawa ni Clark? Pag-uusisa nito sa kanya, tangin-tango na lamang ang naisagot niya sa matandang babae. Sundan mo siya sa kwarto niya, kausapin mo siya. Alam mo, Iha, ganyan lang si Clark, pero mabait na bata yan, dahil ako ang nagpalaki sa kanya. Kausapin mo siya. Kung kinakailangan na humingi ka ng tawad sa kanya, gawin mo. Alam ko mapapatawad ka niya dahil mahalaga ka sa kanya. Hindi na po, Manang Diday. Ito din naman ang gusto ko, ang makaalis sa poder niya. Anong plano mo ngayon? Saan ka pupunta? Babalik ka ba kay Selena? Hindi po ako babalik kay Tita Selena. Galit ako sa kanya dahil sa ginawa niyang pagbenta sa akin kay Mr. Clark. Siguro po, saka ko na lamang iisipin kung saan ako pupunta sa oras na makalabas na ako ng bahay na to. Nagulat pa si Mandy nang yakapin siya ni Manang Diday. Kung yan talaga ang desisyon mo, sige mag-iingat ka na lang. Isasama kita sa mga dasal ko. Salamat po, Manang Diday. Hindi niya na tinapos ang pagkain, kaagad siyang umakyat ng kwarto at nagbihis ng damit. Ang damit na tanging suot niya ng araw na mapunta siya kay Clark. Tulad ng sinabi ni Clark ay wala siyang dinala ng mga gamit na binili nito sa kanya. Maging ang pera na binibigay nitong allowance sa kanya ay iniwan din niya. Wala siyang kapera-pera ni piso. Tanging cellphone na binili pa ng papa niya ang kanyang dala. Bago siya tuluyan lumabas ng gate, ay tumingala muna siya at pinagmasdan ang bahay ni Clark. Nakita pa niyang nasa bintana ang binata, nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay malaya na ulit siya gaya ng dati. Naglakad siya palabas ng gate ng subdivision. Nang marating niya ang highway ay napahinto siya. Hindi niya alam kung saan nga ba siya patutungo. Lakad lamang siya ng lakad hanggang sa tuluyan na siya makalayo ng subdivision. Napatakbo pa siya nang biglang bumuhos sa malakas na ulan na may kasamang kulog. Mabuti na lamang at may waiting shed siyang nakita para masilungan. Dahil sa lakas ng ulan ay halos hindi na makita ang daanan at sa tingin niya ay magagabi na rin. Habang nakasilong ay may van na puti ang bigla na lamang huminto sa kanyang harapan. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang bumaba mula sa loob ng van ang tatlong kalalakihan. Nasa tingin niya ay mga armado. Inilang hakbang lamang siya nito at sapilitang hinila papasok ng van.
Ano ba? Bitawan niyo ako! Sigaw niya sa mga lalaki habang nagpupumiglas. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Bulyaw sa kanya ng isang lalaki. Bitawan niyo kasi ako, hindi ako sasama sa inyo dahil hindi ko naman kayo kilala. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay wala siya laban sa lakas ng tatlong lalaki. Matagumpay siya nitong naisakay ng van at kaagad na pinaandar. Samantala, hindi matigil-tigil ang pag-iyak ni Clark nang makita ang pag-alis ni Mandy. Hindi naman totoo ang sinabi niya sa dalaga na pinapaalis na niya ito. Sinabi lamang niya yon para makiusap ito sa kanya. Ngunit wala, dahil umalis nga talaga ito. Dahil gustong-gusto talaga nitong makawala sa kanya. Gusto nitong mamuhay na malayo sa kanya. Mahal na mahal kita, Mandy. Pero bakit hindi mo ako magawang mahalin? Bakit? Sigaw niya habang patuloy na lumuluha. Naglakad siya palapit sa picture frame na nakasabit ni Mandy at kinuha niya yon at niyakap. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak. Basta isa lang ang alam niya. Wala na si Mandy. Hindi na siya nito babalikan. Tumayo siya at binuksan ang drawer. Mula roon ay nilabas niya ang kanyang baril. Ano pa saysay ng buhay ko? Kung wala ka na. Wala na dahil wala ka na sa akin. Mas mabuti pang mawala na lamang ako dito sa mundo kaysa ganito na ang sakit-sakit na. Paalam, mahal kong Mandy. Kausap niya sa larawan ng dalaga bago kinalabit ang gatsilyo ng baril. Samantala, nabitawan pa ni Manang Diday ang hawak na plato na makarinig ng putok ng baril na nagmumula sa taas. Nagmamadali siyang pumanhik at tinungo ang kwarto ni Clark. Napasigaw pa ang matandang babae na makita ang alaga na duguan at nakahandusay sa sahig. Sa labis na taranta ni Manang Diday ay hindi alam kung ano ang uunahin. Nang magising si Mandy ay nasa isang kwarto na siya at nakatali ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama. Diyos ko, nasan ako? Anong lugar to? Napaayos pa siya ng upo nang bumukas ang pintuan. Mula roon ay pumasok ang isang bakla na tadtad ng makeup ang muka. Mabuti naman at gising ka na. Mataray nitong wika sa kanya. Nasaan ako? Sino kayo? Lakas loob niyang tanong sa bakla. Nandito ko sa club na pag-aari ng boss ko. In fairness, ha? Ang galing talagang manguha ng mga babae ni Bruno. Magaganda lahat. Wika nito habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Anong sabi mo? Nandito ako sa club? Oo, at tiyak na matutuwa nito ang boss ko. Dahil batang-bata ka pa. At sa tingin ko, virgin ka pa. Ubod na lapad nitong ngiti sa kanya. Hindi, ayoko dito. Pakiusap, pakawalan niyo ko. Ayoko dito. Pagsusumamo niya sa baklang kaharap. Ngunit pinandilatan lamang siya nito ng mga mata. Pwede ba? Huwag ka na mag-inarte. Tanggapin mo na lang na simula ngayon, ito na ang bago mong buhay. Dahil wala pang babaeng nakakalabas dito sa club na to na hindi pinagkakitaan ng boss ko. Asik nito sa kanya sabay labas ng kwarto. Nang iwan siya ng bakla sa kwartong yon ay hindi niya napigilan ng umiyak. Nakaligtas nga siya kay Clark, ngunit ito naman siya ngayon sa isang nightclub na halos walang pinagkaiba sa kasa, na may mga babaeng nagbebenta ng aliw para magkapera lamang. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko dito. Umiiyak niyang dasal. Samantala, sa hospital ay nagkamalay na si Clark. Kaagad siyang nilapitan ni Manang Diday. Mabuti naman, iho, gising ka na. Diyos ko, pinag-alala mo ko. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit gusto mo nang kitilin ang buhay mo? Sermon sa kanya ni Manang Diday. Dahil wala nang halaga ang buhay ko. Wala na si Mandy, iniwan niya na ako. Kung mahal mo talaga si Mandy, hanapin mo siya at ibalik mo siya sa bahay. Hindi yung ganito na gusto mo nang mamatay. Ano na lang kung sa ulo mo tumama ang bala ng baril, edi patay ka na ngayon. Muling sermon nito. Napabuntong hininga si Clark at tinalala ang nangyari. Sa sentido dapat niya ipuputok ang baril, ngunit naisip niyang sa kanyang puso na lamang. Ngunit bigla niya narinig ang boses ni Mandy na tinatawag siya nito at humihingi ng tulong. Sa inis niya ay binaril niya ang picture frame nito, pagkatapos sa kanya binaril ang kanyang braso. Dala ng kalasingan, kaagad siya nawala ng malay na makita ang dugong umaagos sa kanyang braso. Kinabukasan din ay nakalabas siya ng hospital. Wala siyang sinayang na sandali. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Mandy at ibalik sa kanya. Bukod doon ay nagpa-interview din siya sa media para mabilis na mahanap ang dalaga. Nangakong magbibigay ng malaking pabuya sa oras na may magturo kung nasaan ang dalaga. Hindi niya hahayaan na mapahamak ang dalaga kahit hindi siya nito mahal at hindi niya nanaisin na mapahamak ito. Poprotektahan niya sa abot ng kanyang makakaya.
dahil mahalaga sa kanya si Mandy at mahal niya ang dalaga. Ngunit isang linggo na ang nakakalipas ay wala pa rin makapagturo kung nasaan ang dalaga. Dahil doon ay siya na mismo ang kusang naghanap sa dalaga. Kailangan niya na itong makita bago pa ito mapahamak. Samantala sa club, binihisan at inayusan si Mandy ng mga baklang naroon. Dahil ngayong araw daw siya ibebenta ng boss nito sa mga parokyano. Tiyak daw na marami ang mag-aagawan sa kanya dahil batang-bata pa siya at malinis pa. Puno ng takot ang kanyang dibdib. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na ganito ang mangyayari sa kanyang buhay. Kung alam lamang niya na mapapahamak siya sa pag-alis ng bahay ni Clark, di sana hindi na lamang siya umalis doon. Kahit mahigpit sa kanya ang binata ay hindi siya nito ginawa ng masama. Bagus maganda ang pinapakita nito sa kanya. Suot ang maiksing damit na halos kita na ang kanyang kaluluwa. Lumabas sila ng kwarto o tumakyat ng stage. Nakita niya ang maraming mga lalaki na nakatingin sa kanya. Sa tingin ng mga ito ay parang hinuhubaran na siya ng mga ito. Maraming may gustong bumili sa kanya. Ngunit isang matandang lalaki na nasa edad 50s ang nakabili sa kanya sa halagang 100,000. Hinatid siya ng bakla sa matandang lalaki. Halos masuka siya sa itsura nito. Sa itsura pa lang ng matanda ay halatang may pagkamanyak na ito. Pinaupo siya ng bakla sa tabi ng matanda. Kahit ayaw niya ay napilitan siyang sundin. Dahil masama ang tingin na pinupukol nito sa kanya. Pagkaupo pa lamang niya ay kagad na hinupuan siya ng matanda. Sa gulat niya ay nasampal niya ito ng malakas. Yan ang gusto ko sa babae. Palaban. Tiyak na mapapalaban ako sa iyo mamaya sa kama. Tura nito sabay halakhak. Mainam sir, para bumalik kayo lagi dito. Wika naman ng bakla. Aba oo naman. Kung ganito kaganda at kakinis, bakit hindi? Muli itong humalakhak sabay tingin kay Mandy. Tumayo ang matanda at sinabi nito sa 3 bodyguard na aalis na sila. Nilapitan siya ng 3 lalaki at sapilitang tinayo. Wala siya nagawa nang pagtulungan siya ng 3 lalaki na ilabas ng club at isakay sa van. Saglit lamang ang tinagal ng kanilang biyahe dahil kaagad itong huminto sa isang mataas na building na kung hindi siya nagkakamali ay isang hotel ito. Sapilitan siyang ibinaba ng 3 lalaki pasakay ng elevator. Paghinto ng elevator ay kagad sila lumabas habang hawak-hawak siya ng 3 lalaki. Binuksan nito ang kwarto at malakas siyang tinulak papasok saka sinara ang pintuan. Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin. Pinagkakatiwala ko na po sa inyo ang buhay ko. Sana wag niyo pong hayaan na mapahamak ako sa kamay ng matandang lalaki. Napaatras pa siya nang bumukas bigla ang pintuan at iluwa mula roon ang matandang lalaki. Para itong wala sa tamang pag-iisip na nakatingin sa kanya. Inilang hakbang lamang siya nito at mabilis na pinunit ang suot niyang maiksing damit. Nayakap na lamang niya ang kanyang sarili nang tumambad sa matanda ang kanyang katawan. Napakaganda mo, Iha. Hindi ka magsisisi sa gagawin natin. Dahil dadalhin kita sa langit. Sabay halakhak nito. Mabilis na lumapit sa kanya ang matanda at tinulak siya pahiga ng kama. Hindi pa man siya nakakabawi sa ginawa nito ay bigla na lamang siya nitong dinaganan. Halos madurog ang mga buto niya sa sobrang bigat ng matanda. Pilit siya nitong hinahalikan ngunit iniiwas niya ang kanyang muka. Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong sinampal ng malakas. Pwede ba? Umayos ka. Baka nakakalimutan mo. Ang mahal ng binayad ko sa'yo. Kaya kailangan ko yung masulit. Bulyaw nito sa kanya. Parang awa niyo na po sir, huwag niyo tong gawin sa akin. Umiiyak niyang pakiusap sa matanda, ngunit tinawanan lamang siya nito. Hinawakan ng 2 kamay nito ang kanyang muka para mahalikan siya nito. Ngunit nagulat na lamang si Mandy nang bigla na lamang may lalaking sumugod sa matanda at pinagsusuntok ito. Tanging likod lamang ng lalaki ang nakikita niya dahil panay pa rin ito sa paggulpi sa matanda. Nakita pa niyang duguan na ang matandang lalaki, ngunit tayo pa rin tumigil ng lalaki sa kakagulpi sa matanda. Sa nalalabo niyang mga mata ay nakita niya ang lalaking nagligtas sa kanya na palapit ito sa kinaroroonan niya. Ligtas ka na. Yun ang narinig niya sa lalaki bago tuluyang nawala ng malay. Nang magising si Mandy ay nasa isang kwarto na siya. Hindi familiar sa kanya ang kwarto, ngunit ang umagaw sa kanyang pansin ay ang tunog ng tubig na nanggagaling sa labas. Tinanggal niya ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Halos malaki ang kanyang mga mata nang mapansin na iba na ang suot niyang damit. Sino kaya nagbihis sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Pinagkiramdaman niya ang kanyang sarili. Wala naman masakit sa kanya. Hindi kaya yung lalaking nagligtas sa akin na nagpalit ng damit ko? Dahil sa isiping yon ay nakaramdam siya ng hiya. Siyempre dahil babae siya at lalaki ang nagbihis sa kanya.
Hindi malabo nakita nito ang buo niyang katawan. Naiiling na lamang siyang tumayo at lumapit sa bintana. Halos malaki ang kanyang mga mata na makitang nasa gitna siya ng dagat. Kaya pala naririnig niya ang tunog ng tubig, galing pala yun sa dagat. Habang abala siya sa kakatanaw sa karagatan, hindi niya namalaya na may tao na pala sa likuran niya. Mabuti at gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Tanong sa kanya ng lalaki. Kaagad siya lumingon. Mr. Clark? Gulat niyang sambit sa pangalan nito. Nagustuhan mo ba ang lugar? Dito malayo sa mga tao at walang makakapanakit sa'yo. Seryoso nitong wika habang nakatingin sa mukha niya. Kung ganon, ikaw ang nagligtas sa akin kagabi? Yes. Tipid nitong sagot. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Dahil sa'yo nakaligtas ako sa masamang balak sa akin ng matandang yon. Salamat, kahit na hindi magandang pinapakita ko sa'yo, ay tinulungan mo pa rin ako. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Wala yun, Mandy. Kahit sino naman ay gagawin din ang ginawa ko dahil nangangailangan ka ng tulong. Mr. Clark, may naisana akong itanong sa'yo. Nakakahiyaman, ngunit gusto kong malaman kung sinong nagbihis sa akin. Nakayuko niyang tanong sa binata. Tayong dalawa lang nandito. So sa tingin ko, ako ang nagbihis sa'yo. Huwag kang mag-alala, wala akong nakita. Tinakpan ko ang mga mata ko. At wala din akong ginawa sa'yo kung yan ang iniisip mo. Nakaramdam ng hiya si Mandy dahil sa lahat ng tao ay si Clark pa talaga ang nagbihis sa kanya. Niyaya siya nitong kumain. Dahil ilang araw na siyang walang ganang kumain kaya naparami ang kinain niya. Tahimik lamang silang dalawa habang kumakain. Nang matapos silang kumain ay magkatulong nilang niligpit ang kanilang pinagkainan. Mr. Clark, gusto ko sana mag-sorry sa'yo. Alam ko naging pasaway ako at matigas ang ulo ko. Kaya ito nangyari sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay niligtas mo pa rin ako. Salamat talaga. Mahaba niyang wika habang nakatingin sa mukha ng binata. Masaya ako at na-realize mo ang pagkakamali mo, Mandy. Oo. At dahil dyan, pumapayag na ako sa gusto mo na maging asawa mo pagdating ng tamang edad ko. Tanggap ko na para talaga ako sa'yo. At isa pa, masyado na malaking utang na loob ko sa'yo. Panahon na para ako naman ang bumawi sa'yo. Napahinto sa paghuhugas ng plato ang binata. Hindi niya inaasahan na maririnig niya yon mula sa dalaga. Ayos lang yon, Mandy. Hindi naman ako naniningil. Masaya ako na nailigtas kita. At tungkol dyan sa bagay na yan, gusto ko sa'yong sabihin na kalimutan mo na. Tanggap ko na masyado malaki ang agwat ng edad natin. Tama ka. Parang tatay mo na lang ako. Malaya ka na magpaligaw at tumanggap ng maliligaw dahil pinapakawalan na kita. Pero gusto kong tapusin mo pa din ang pag-aaral mo. At sa bahay ka pa rin tumira para alam kong safe ka. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral at may trabaho ka na, tapos kaya mo na ang sarili mo, saka lang kita papayagan na umalis ng bahay. Hayaan mo akong maging guardian mo habang hindi pa nakikita ang mga magulang mo. Sa totoo lang, labis na nagulat si Mandy sa sinabing yun ng binata. Ang inaasahan pa naman niya ay matutuwa ito dahil sa wakas pumayag na rin siya sa gusto nito. Ngunit iba ang nangyari. From now on, call me kuya. Nakangiti nitong wika sa kanya. Hindi siya nakasagot kay Clark. Parang hindi niya makita ang sarili na tinatawag itong Kuya Clark. Hanggang sa makabalik sila ng bahay ay hindi na ulit sila nag-usap ni Clark. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Parang may parte ng pagkatao niya ang tumututol na tawagin itong Kuya Clark. Bumalik ulit siya sa pag-aaral, ngunit hindi na gaya ng dati na hinahatid sundo siya ni Clark. Ngayon kasi ay pinapahatid na lamang siya nito sa driver. Totoo nga talaga ang sinabi ng binata na pinapalaya na siya nito. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa wakas, graduate na siya ng high school. May hinandang party sa kanya si Clark para sa kanyang 18th birthday at syempre kasabay ng graduation celebration niya. Manang Diday, si Clark po. Tanong niya sa matandang babae. Anong Clark ka dyan? Hindi ba Kuya Clark ang gusto niyang itawag mo sa kanya? Ewan ko po, pero hindi talaga ako nasasanay eh. Saan po ba siya? Malapit na yon, may kasama siya. Hulaan mo kung sino. Sino po? Si Irish, yung sikat na model ngayon. Ang alam ko kasi sinagot na si Clark ni Irish. Napatayo siya bigla sa sinabing yun ni Manang Diday. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi niya lubos maisip kung bakit hindi sa kanya sinabi ni Clark na may girlfriend na pala ito. Bukas na ang kanyang kaarawan, ngunit dahil sa kanyang nalaman ay nawala tuloy ang excitement niya. Paakyat na sana siya sa kanyang kwarto nang marinig ang kotse ni Clark.
Patakbo siya nagtungo ng garahe para salubungin ang binata. Nagtaka pa ang binata na makita siya. Oh, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Remember, bukas na ang pinakahihintay mong debo. Nakasimangot niyang tinignan ng binata. Oh, bakit nakasimangot ka? May problema ka ba? Tanong nito sa kanya. Oo. Alam mo kung sino ang problema ko? Sino? Ikaw. Ako? Bakit ako? Naguguluhan tanong nito sa kanya. Bakit kaya hindi mo tanungin ang sarili mo? Hindi na niya hinintay pa makasagot ang binata. Mabilis niya itong iniwan sa garahe. Nang gabing yon ay nahirapan siya makatulog. 3:00 na pero gising na gising pa rin siya. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng gatas. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Clark, bukas ang pintuan. Ngunit ilaw na galing sa lampshade ang nakasindi na ang ibig sabihin ay tulog na ito. Natukso siyang pumasok. Nakita niya ang tulog na binata. Naupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ito. Napadako ang tingin niya sa hubad nitong katawan. Hinaplos niya ang mabalbon nitong dibdib. Dahil sa ginawa niya ay nagising si Clark. Nanlalaki pa ang mga mata nito na makita siya. Mandy, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Gusto lang kitang makita, Clark. 3:00 na ng madaling araw, hindi mo ba ako babatiin? So, pumunta ka dito dahil gusto mong batiin kita? Oo, at saka para sabihin sa'yong ganap na akong dalaga. Dalaga na ako, Clark. Pwede mo na akong angkinin. Pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin sa akin. Wika niya sa binata habang pinaglalandas ang isa niyang kamay sa dibdib ng binata. Ano bang sinasabi mo, Mandy? Sa halip na sagutin ang tanong sa kanya ni Clark, ay tumayo siya at isa-isang hinubad ang suot na pantulog. Hanggang sa underwear na lamang ang natira sa kanya. Naglakad siya palapit sa binata. Kinuha niya ang isa nitong kamay, dinala sa kanyang dibdib. Pakinggan mo kung gaano kalakas ang tibok ng puso ko. Mandy, please, tama na. Hindi maganda tong ginagawa mo. Isuot mo na ang damit mo at lumabas ka na ng kwarto ko. Pagtataboy nito sa kanya. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin dahil may Irish ka na? Bakit naman nasama sa usapan dito si Irish? Alam ko na kayong dalawa na, kaya ba ayaw mo na ba sa akin? Hindi ba bago mo naman siya minahal? Ay ako ang nauna mong minahal? Dalaga na ako, Clark. Handa na akong ibigay yung sarili ko sa'yo. Please, angkinin mo na ako ngayong gabi. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Hindi kita maintindihan, Mandy. Ano bang sinasabi mo? Ano ba, Clark? Manhid ka ba? Naiiyak niyang sigaw kay Clark. Sorry, Mandy. Hindi kita maintindihan. Umalis ka na. Utos nito sa kanya. Sa halip na sundin niya ang binata, ay sumampa siya ng kama at mabilis na hinalikan sa mga labi ang binata. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob sa ginagawa niya ngayon. Basta isa lang ang alam niya. Mahal niya si Clark at hindi siya papayag na mapunta ito sa ibang babae. Naramdaman niya ang pagtugon nito sa halik niya. Ilang sandali pa ay naihiga siya nito sa kama habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Mapusok at may kasamang pananabik ang halik na ginagawad sa kanya ni Clark. Walang pag-aalinlangan na binigay niya sa binata ang kanyang pagkababae. Mataas na ang sikat ng araw na magising siya. Nasa kwarto pa rin siya ni Clark, ngunit wala na sa tabi niya ang binata. Napangiti siya nang makita ang 3 pulang rosas na nakalagay sa kama at may maliit na note. Abot tenga ang ngiti niya nang mabasa ang nilalaman ng sulat. Naalala niya ang nangyari sa kanila nang nagdaang gabi. Naligo muna siya bago bumaba. Kaganyan nakita si Clark. Sinalubong siya nito at ginawaran ng halik sa labi. Good morning, birthday girl. Mabuti't gising ka na. May surpresa ako sa'yo. Ano yon? Halika sa study room. Nandoon siya, naghihintay sa'yo. Magkahawak kamay silang pumasok ng study room. Nakita niya ang isang lalaking may edad na. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Napansin niya ang pagtulo ng mga luha nito. Sino siya, Clark? Bulong niya sa binata. Siya si Mr. Jaime Alvarez, business partner ko. Siya ang daddy mo. Matagal ka na niyang hinahanap, Mandy. Kung alam ko lang na ikaw palang anak niya, di sana matagal na kayong nagkita. Kahapon ko lang nalaman, galing sa private investigator ko. Siya ang daddy ko? Oo, Mandy. Siya ang daddy mo. Patakbo niya niyakap ang matandang lalaki. Hindi siya makapaniwala na kaharap niya ngayon ang kanyang ama. Sa lahat ng birthday niya, para sa kanya ang birthday niya ngayon ang pinaka-special. Dahil sa wakas, nakilala na niya ang daddy niya.
Matagal na pala siya nitong hinahanap dahil ninakaw siya ng baliw niyang yaya ng baby pa siya. Maswerte siya dahil ang Papa Raul niya ang nakakita sa kanya. Masaya niyang ipinagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan dahil kasama niya ang 2 lalaki na mahal niya. Labis ang pasasalamat niya kay Clark dahil ito ang naging daan para makilala ang kanyang ama. Ang akala niya ay tapos na ang sorpresa sa kanya ni Clark, ngunit hindi pa pala. Dahil kaagad ito nag-propose sa kanya na labis na nagpasaya sa kanyang puso. Mahal kita, Mandy, mula noon at magpahanggang ngayon. Wala na akong ibang babaeng mamahalin kundi ikaw lamang. Nag-iisa ka lamang dito sa puso ko. Payag ka bang pakasalan ako? Oo naman, pakakasalan kita. Dahil mahal na mahal kita. Pero paano si Irish? Di ba girlfriend mo na siya? Hindi ko siya girlfriend dahil magkaibigan lang kami. Sino ba nagsabi sa'yo niyan at pasasalamatan ko? Natatawa nitong wika sa kanya. Si Manang Diday. Naku po, dahil pala sa ginawa ni Manang Diday ay napaamin ka ng wala sa oras. Nakangiti niyang niyakap si Mandy, saka kinintila ng halik sa pisngi. Makalipas sa 5 buwan ay kinasal silang 2 ni Mandy. Para sa kanya, yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Ang maiharap sa altar ang babaeng pinakamamahal. Napagdesisyonan nila na sa bahay sa gitna ng dagat mag-honeymoon para maiba naman. Wala nga silang ginawa sa loob ng 2 buwan kundi ang mag-honeymoon at iparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Bago sila bumalik ng bayan ay natanggap kaagad nila ang magandang regalo para sa kanila ng Panginoon. Habang pinagbubuntis ni Mandy ang kanilang panganay ay wala siyang ginawa kundi ang alagaan ito. Hanggang sa maisilang nito ang kanilang kambal na panganay na babae. Pinangalanan nila ang kambal na Star at Between dahil ang kambal ang bigay ng Panginoon. Saksi ang langit sa pagmamahalan nilang 2 ni Mandy. Ang kambal ang kukumpleto sa kanilang pagmamahalan at masayang pamilya.